Ang ating pong pag-uusapan ay matatagpuan natin sa ikalawang Tesalonica 3:6 hanggang 15. At ito po yung aking pinamagat ng The Biblical View of Work. Sabihin nga natin, work. Lahat tayo ay nagtatrabaho. At alam natin yung kahalagahan ng trabaho. So pag-uusapan natin ngayon, bakit ba dapat tayong magtrabaho? At ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa trabaho? Alam niyo, kung tayo man ay magtatrabaho ng mabuti, magtatrabaho ng may katapatan, atin yung ginagawa sapagkat yun ay iniutos ng Panginoon at merong sinasabi ang Biblia patungkol dito. We work hard because of the influence of Scripture. At alam naman natin kung ano ang sinasabi ng Biblia, yun ang kalooban ng Diyos. So kung sinasabi ng Biblia, marangal ang pagtatrabaho at dapat tayong magtrabaho ng maayos, ibig sabihin kalooban ng Diyos ng bawat isa sa atin magtrabaho ng maayos at magtrabaho para sa Kanyang karangalan. So hindi po masama ang magtrabaho. Ngayon tutuklasin natin ano ang sinasabi ng Diyos, ano ang sinasabi ng Biblia pag pinag-usapan ang pagtatrabaho. Sino po may trabaho sa atin? Taas nga ang kamay. Okay, maari yung iba, wala pang trabaho, pero darating ang panahon, tayo po ay magkakaroon ng trabaho. Pero bago po tayo dumako sa ating talata, balikan muna natin yung background dito. Alam niyo doon sa Thessalonica, may mga taong ayaw magtrabaho. Ang mahirap, merong mga ilan doon nagmamaraling mga Kristiyano. Sila daw ay Kristiyano, subalit ayaw nilang magtrabaho. Maaring ito ay impluensya nung kanilang kulturang kinagisnan. Alam po ninyo kasi sa mga Hudyo, okay, to the Jews, work is a secular thing. They have this concept of secular and sacred. Sa mga Hudyo, kapag nagtatrabaho ka, ang tingin nila doon, secular yan. Pero kapag ikaw ay naglingkod na may kinalaman sa paglilingkod sa Diyos, like yung pagiging skriba, pagiging pariseo, yun lang yung tinatawag nila na sacred. So if you spend all your time studying the law, then you can call that as sacred job or sacred work. Pero kapag ordinaryong trabaho lang, ang tawag nila doon, secular work. So kapag ikaw ay nagtatrabaho, parang ang tingin ng mga Hudyo, walang kinalaman yun patungkol sa Diyos. So kung gusto mo talaga, yung trabaho mo may kinalaman at matatawag na paglilingkod sa Diyos, dapat maging iskriba ka o maging lingkod ka sa templo. Another thing, alam nyo, nung nag-start pa lang yung early church, even during that time, the Catholicism teaches, one of the early church father, ang pangalan niya si Eusebius, sabi ni Eusebius, first-class Christians are those who serve God alone. The second-class Christians are those who have secular employment. So look at that, yung pananaw ng mga early church fathers. Yung mga tagapanguna sa simbahan ng mga panahong yun. Para sa kanila, kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, you are a first-class Christian. Pero kapag nagtatrabaho ka, okay, secular work, you are just as second-class Christians. So ganun ang pananaw. Yan lang ay nabago during the time of Reformation. Nung si Martin Luther ay tumayo at mangaral. Kasi sabi nga ni Martin Luther sa isa niyang pangangaral, sabi niya wala namang kaibahan. Yung ikaw ay maglingkod sa Diyos sa pangangaral at yung ikaw ay maglingkod sa Diyos habang naghuhugas ng plato. Ang mahalaga, ikaw man ay nangangaral o ikaw man ay naghuhugas ng plato, na itatanghal mo ang ngalan ng Diyos. Yun ang mahalaga. Yun ay ayon kay Luther. There is absolutely no difference before God, though there are maybe before men, between the one who preaches the Word of God and the one who washes the dishes. Ibig sabihin,
maaring maiba yung epekto. Siyempre, kapag ako'y nangangaral, iba yung epekto. May mga nakakilala sa Panginoon. Kapag naghugas ka naman ng plato, wala namang nakakilala sa Diyos. Magkaiba ng epekto. Pero pwedeng yung gawain na yan para yung makapagbigay ng kaluguran sa Diyos. So, ibig sabihin, mga mananampalataya, ito yung tinuturo sa atin ng Biblia. I don't know kung paano nyo tawagin yung trabaho nyo. Is it a secular or a sacred work? Or there's such thing as distinction pa ba? Meron bang word as secular or sacred work? Ang mahalaga, ano man yung trabaho natin, makapagbigay yon ng kaluguran sa Diyos. There's also a Greek influence. Alam nyo, sa mga Griego, pag pinag-usapan ng trabaho, hindi trabaho ng mga malaya. Sa kanila kasi may malaya, meron ding mga alipin. Pag pinag-usapan ng trabaho, ang trabaho ay para lang sa mga alipin. So, when they talk about work, wala kaming kinalaman, kami mga malalaya. Trabaho yan ng aming mga alipin. So, try to imagine, kung ikaw ay naging Kristiyano, dati kang malaya. So, hindi ka sanay na nagtatrabaho. Tapos sasabihin ni Pablo, you need to work. Kaya marahil, maraming mga Kristiyano, nung panahong yun, mga dating malaya, nung sila naging Kristiyano na, nadala nila yung dati nilang kultura na hindi nagtatrabaho. The literature around the time of the New Testament, kapag binasa niyo po yung mga panulat noon, Hellenistic or the Greek-Roman culture teaches that free men wanted to be free to contemplate, to think, to talk, but not to work. So yung mga malaya nung panahon na yon, o kaya yung gustong maging malaya, gusto nilang maging malaya, hindi dahil sa gusto nilang magtrabaho. Sabi nila, kaming mga malaya, ang trabaho lang namin, o ang gusto lang namin gawin ay mag-contemplate, ang mag-isip-isip, ang magsalita, but not to work. Because to work is only for the slaves. Ang pagtatrabaho ay para lang sa mga alipin. One of the Greek writer, sikat na Greek writer, ang pangalan ay si Homer. You know, Homer of the Odyssey. Doon sa ating Greek literature, kapag nag-aaral pa tayo. Ayon kay Homer, he said that God's hated men. Galit daw yung mga, alam niyo, we have, diba, the Greek gods and goddesses. Ayon kay Homer. Ang mga Diyos daw ng mga panahon na yon, mga Diyos-Diyosan nila, ay galit daw sa tao. Dahil sa galit nila sa tao, they invent work and punish men by making them work. So ang trabaho daw, ginawa ng mga Diyos bilang parusa sa mga tao kasi galit sila sa tao. So, think about that. Ang mga Griego, ang kaisipan nila, ang trabaho ay parusa ng Diyos. So kung ikaw ay Griego, bigla kang naging Kristiyano, sasabihin ni Apostol Pablo, magtrabaho kayo. Sasabihin nila, hindi kami magtatrabaho. Parusa yan ng Diyos. Nakita niyo yung dilemma, nakita niyo yung hirap kay Apostol Pablo kapag sinabi niyang magtrabaho kayo sapagkat ang pagtatrabaho ay marangal, sapagkat ang pagtatrabaho ay kalooban ng Diyos. Masabihin nilang, hindi, parusa yan ng Diyos. And there's another problem. Alam niyo, during that time, tinuro ni Apostol Pablo na nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Na mali sila ng pag-unawa doon. Malapit na palang dumating ang Panginoon. So huwag na tayong magtrabaho. Ang gawin na lang natin, mag-evangelize na lang. So lahat dapat nang gagawin natin, yung patungkol na lang sa paglilingkod sa Panginoon, huwag na tayong magtatrabaho. So, another problem. And then, yung maaring iba naman, talagang tamad lang at ayaw talagang magtrabaho. So, ibang-iba ang reason. So, try to imagine, in the church of the Thessalonica, sa Thessalonian church, ito yung mga taong kinaharap ni Apostol Pablo. Pero marami sa kanila ayaw magtrabaho. Yung iba, ang dahilan, sapagkat gusto namin sacred work lang. Yung may kinalaman lang sa evangelism. Yung pangangaral lang, ayaw namin ng
trabaho. Yung iba naman, ayaw namin magtrabaho kasi kami malaya. Ang trabaho ay para lang sa mga alipin. Yung iba naman, ayaw magtrabaho sapagkat ang trabaho ay parusa ng Diyos. Yung iba naman, ayaw magtrabaho kasi malapit nang dumating si Jesus. Kailangan kung magiging abalaman kami sa church na lang at wala nang kinalaman sa secular work. O yung iba naman, ayaw talagang magtrabaho kasi tamad. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, yung ayaw magtrabaho, huwag pakainin. Malinaw. Kasi malaki na yung problema during that time. Okay, when we read the Bible, this is the question. What should be the proper view of work? How are we to understand it as regards to Christians? So bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, paano natin titingnan ang trabaho? Kung kayo nagtatrabaho ngayon, paano niyo titingnan ang trabaho niyo? First thing, we should always remember, according to the Bible, work must be viewed as a model of God. Tingnan natin, kasi kung meron mang modelo, kung meron mang huwaran pagdating sa pagtatrabaho, ang Diyos yun. Why? Kasi pag binasa niyo ang Bible, God is a worker. Amen po ba? Ang Diyos natin, hindi Diyos na nakahilata. Ang Diyos natin, hindi Diyos na palaging natutulog. Ang Diyos natin, hindi yung palakwa-lakwatsa lang at kung saan nagpupunta. When you read the Bible, God is a worker. For example, when you read the Bible in the book of Genesis, God is busy in creation. So, pag binasa niyo yung paglilikha ng Diyos, that is the massive, mighty work of God. Diba? Isang kahanga-hanga, isang napakalaking trabahong ginawa ng Diyos. Pag pinagmasdan nyo yung nangyayari sa ating kapaligiran, alam na alam ninyo, kitang-kita ninyo yung kamay ng Diyos. Tayo naniniwala tayo, lahat ng nangyayari, nagaganap sa mundo, yun ay ayon sa magandang panukala ng Diyos. God is in control. Noong nakaraan na pabalita, meron daw medyo dumaan lang naman sa ating mundo na isang asteroid. Medyo malayo naman. So try to imagine that. Ang dami ng mga bato sa kalawakan. Bakit wala man lang maligaw na tumama sa ating mundo? O kung meron man, bago pa dumating, tunaw na. Ang totoo, pinag-aagawan pa. Kasi pag nakuha mo yun, milyon ang halaga. Ako tinitingnan ko yan bilang isang yung bagay na mapatunayan natin na yung buhay natin, lahat ng nangyayari sa kalawakan, lahat ng nangyayari sa mundo, ang Diyos ang siyang may hawak, ang Diyos ang siyang may kontrol, ang Diyos ang siyang nag-iingat sa atin. Sa mga bagay na yan, we can see the providence of God. At malaking katiyakan yun sa atin. Ha? Malaking bagay na masasabi natin, mapanghahawakan nating pangako ng Panginoon na walang mangyayari sa mundo na hindi ayon sa kanyang kalooban. Kaya totoo, pag pinag-usapan natin ng Diyos, sa Diyos walang aksidente. Lahat ng nangyayari ay ayon sa kanyang magandang plano. Amen po ba? Amen. Minsan, pangit sa paningin natin. Minsan nagtatanong tayo bakit nangyari. Pero ang Diyos may plano siya. At kung ano man ang plano ng Panginoon, yun ang siyang mangyayari. Romans 8:28. Sabi doon, alam natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ng mga nagmamahal sa Kanya. Ang Kanyang tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. God is working. Anong ginagawa ng Diyos? Siya ay gumagawa ng mga kasama ng mga nagmamahal sa Kanya. Para sa ano? Sa ating ikabubuti. So, isipin niyo yung paggawa ng Diyos, gumagawa ang Diyos, at kung ano man ang ginagawa ng Diyos, sabi ng Biblia, yun ay para sa ating ikabubuti. God also worked in the area of sustaining. God is working also in the area of controlling. Siya yung nagsusustain. Siya yung nagbibigay sa ating mga pangangailangan. Bakit nagpapatuloy na mag-exist tayo dito sa mundo? Bakit nagpapatuloy na
mabuhay tayo dito. Ang Diyos na nagpapasikat sa araw, ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay, God sustains. May kita din natin ang trabaho ng Diyos, even in the work of judgment. Yung pag-uusga. Basahin yung Bible nyo. Malinaw ang paggawa ng Diyos. Pag tinignan ninyo kung paano niya pinarusahan ng Sodom at Gomorrah, paano siya nagpadala ng isang malaking baha during the time of Noah, yun ay mga malinaw na gawa at kamay ng Diyos. Kung paano niya pinarurusahan yung mga taong sumusuway sa Kanya, yung ayaw sumunod sa kalooban niya, yung tumutuligsa at hindi tumatalima sa Kanyang naisin. At yung paggawa ng Diyos na yan, magpapatuloy yan, that work of judgment, hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. So, God is a worker. Jesus also is a worker. Basahin niyo Bible niyo, kung ang Diyos Ama ay gumagawa, si Jesus, ang ating Panginoon, ay patuloy din sa paggawa. Kung si Jesus ay gumagawa, tayo mga Kristiyano ayaw magtrabaho. If Jesus is working, walang masama sa pagtatrabaho. Remember, yes, Jesus, nangaral siya for 3 years. But before that, at least 20 years, ano trabaho ni Jesus? He is a carpenter. Doon sa 20 years na yun, hindi siya nakaupo at naghihintay. Tsaka na lang ako kapag dumating na yung panahon ko para mangaral. For more than 20 years. Our Master, our Lord, serves as a carpenter. Work as a carpenter. God works in redemption. Alam natin kung paano gumalaw ang Diyos, kung paano gumalaw ang ating Panginoong Yesus para trabahuin yung ating kaligtasan. At hanggang ngayon, gumagawa ang Diyos. Hanggang ngayon, nagliligtas ang Diyos. Kapag pinapangaral ang salita niya, kumikilos ang Panginoon para humipo pa rin ang mga puso na sino mang makarinig, sino mang hipuin ng Diyos, ay mananampalataya at manunumbalik sa Kanya. John 4:34. Sinabi sa kanila ni Jesus, basahin natin, ang pagkain ko'y tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at ganapin ang ipinagagawa. Nakita niyo yung konsepto ng Panginoon? Yung pagkain niya, hindi physical na pagkain. Katulad natin, ano? Kung meron man daw siyang pagkain, sabi ng ating Panginoong Yesus, yung din yung kalooban at gawin. Ganapin ang ipinagagawa sa Kanya. John 5:17. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking amay, patuloy sa paggawa, gayon din ako. God is a worker. Jesus is a worker as well. Tapos Christians, ayoko magtrabaho. Parang taliwas. Ang Diyos nagtatrabaho. Ang ating Panginoong Yesus nagtatrabaho. Tapos ikaw ayaw mo magtrabaho. Even in creation, clearly, yung trabaho ng ating Panginoong Yesus. Yung bahagi ng ating Panginoong Yesus sa paglikha. Ano sabi sa Juan 1:3? Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. At walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Colossus 1:17. Siya ang unas sa lahat at sa Kanya nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. So nakita niyo yung trabaho ni Jesus? Sa Kanya daw nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Hebreo 1:3 verse A. Ang anak, ang maningning na sinag ng Diyos. Sapagkat kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng Kanyang makapangyarihang salita. So hanggang ngayon, ang ating Panginoong Yesus ay nagtatrabaho. Anong trabaho ng ating Panginoong Yesus? Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng Kanyang makapangyarihang salita. And in the coming judgment, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, He will also serve as a judge. Siya pa rin ang magiging tagapaghukom.
So kung anong ginagawa ng Ama, yun din ang ginagawa ng Anak. At yun din ang ginagawa ng banal na Espiritu. So God is a worker, Jesus is a worker as well, and the Holy Spirit is also working. The Holy Spirit is a worker. May kita natin, the power of the Holy Spirit in creation, the power of the Holy Spirit in providence, the power of the Holy Spirit in sustaining the universe. The Spirit is even engaged in the work of judgment. At alam natin, maging sa panahon natin, maging sa pagliligtas, maging sa paghipo ng puso ng mga tao, malinaw pa rin ang gawa ng banal na Espiritu. Halimbawa, nangangaral kayo, nagbabahagi kayo ng salita ng Diyos. Hindi lang kayo nagtatrabaho. Habang binabahagi niyo ang salita ng Panginoon, ang banal na Espiritu ay gumagawang kasama natin. Ang totoo, trabaho natin, ipangaral ang salita ng Diyos. Pero ang banal na Espiritu ang siyang nagliligtas. Kasi kahit gaano tayo kagaling sa pangangaral, kahit gaano tayo kagaling sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, kung hindi gagalaw ang banal na Espiritu, hindi mararanasan ng mga taong nasa paligid natin ang kaligtasan. Kaya pala sa pangangaral at sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, napakahalagang hilingin natin yung gabay at pangunguna ng banal na Espiritu. So when you talk about work, diba? It must be viewed as a model of God. Dapat tayong magtrabaho sapagkat ang Diyos na yung kuwaran. Diyos na yung nagpakita na siya man nagtatrabaho. So the triune God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, are working. Nagtatrabaho. Bakit tayo hindi magtatrabaho? Pangalawa, so kung ang work must be viewed as a model of God, work must be viewed also as a gift of God. Sabihin nyo nga, ang trabaho ay regalo ng Diyos. Paano yung tinitingnan trabaho nyo? Parusa ng Diyos. Dapat tingnan nyo yung inyong trabaho, kahit gaano kahirap yan. O hindi man ninyo ini-enjoy nyo ba yung trabaho nyo? Tingnan nyo yung trabaho nyo. Pag mga teacher, maraming paperworks, parang hindi na regalo yung trabaho eh. Pero dati nag-a-apply, Lord, bigyan nyo ako ng trabaho. Work is a gift of God. Verse 6. Basahin nga natin. Mga kapatid, iniutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na layuan ninyo ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubilin namin sa inyo. So merong babala ang Apostol Pablo dun sa mga taong wala nang ginawa. Yung word sa wikang English, they are just busybodies. Na walang ginawa kung hindi umikot-ikot, mamerwisyo ng kapwa-tao at ayaw magtrabaho. We don't know, sabi ko nga kanina, iba-iba ang dahilan nila kung bakit ayaw nilang magtrabaho. At lahat ng mga tao, pag tinanong ninyo, lalo na yung ayaw magtrabaho, meron yan palaging dahilan kung bakit ayaw magtrabaho. At minsan nga, may trabaho na tayo, pero hindi natin ini-enjoy yung trabaho na meron tayo. Parang yung work is against pleasure. Parang ganun, Ang trabaho ay kalaban ng katawan. Ang trabaho ay pabigat sa katawan. Ang trabaho ay walang may mabuting na idudulot sa akin. Palaging ganun minsan ang view natin kahit sa mga nagtatrabaho. Pero hindi dapat ganun ang maging pananaw natin. Dapat tingnan natin ang trabaho bilang regalo ng Diyos. Alam niyo ba kinaharap ito ng mga ngaral? The writer of the book of Ecclesiastes, hinarap niya yung dilemang to. To the point na sinabi niya, work, labor, toil is meaningless. Walang kabuluhan. Tira natin, ha? Ecclesiastes, chapter 2, verse 20. Let's start with verse 20.
Sabi doon, kaya nga, pinagsisisihan ko ang ginawa kong pagpapakahirap sa daigdig. Sabi niya, pinagsisisihan ko kung bakit ako nagtrabaho. Sabi ng mga ngaral. Verse 21, lahat ng ginawa ng tao ay pinamuhunan niya ng karunungan, kaalaman, kakayanan. Ngunit pagdating ng araw ay maiiwan lamang sa mga susunod sa kanya. Ito may walang kabuluhan. Sabi niya, nagtrabaho, nagpayaman ako. Magmamana lang. Lulustayin lang lahat ng pinagpagurang ko. Ito man, walang kabuluhan. 22. Ano man ang gawin ng tao ay nagdudulot ng kabiguan at sakit ng kalooban. Verse 23. Ano mang gawin ng tao ay nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang. Ganyan niyo ba tinitingnan trabaho niyo? Parang yung manunulat ng mga ngaral na ang trabaho ay pawang ang dulot lamang ay balisa at hinanakit. To the point na hindi kayo makatulog sa gabi dahil sa pag-iisip. Mga teachers, nakakatulog pa ba kayo sa gabi? Alam niyo, dapat nga talaga, ang trabaho hindi na dinadala sa bahay, ano? Buti lang hindi nagbibitbit sininong alam ng truck sa bahay. Baka, to the point, yun nga, anong tawag dyan? Baka sobrang katatrabaho, dumating doon sa punto na, anong tawag doon, burnout? Eh, sa mga medical students, tsaka sa mga medical practitioners, ang tawag nila doon, toxic. Toxic na. So dumating kay kay Solomon sa mga ngaral, para sa kanyang trabaho, toxic. Wala namang kabuluhan. Buti na lang, dumating sa punto na nagkaroon siya ng realization. Ganito yung pananaw niya, pero after a while, nabago yun. Tingnan natin, mga ngaral 2:24 to 25. Basahin nga natin. Ang mabuti pa sa tao ay kumain at uminom. Ang pagpasasaan ng kanyang pinagpaguran. Alam kong ang lahat ng ito ay kaloob ng Diyos. Kung wala ang Diyos, walang kasiyahan. Yung palang sikreto, hindi lang basta magtrabaho. Gusto nyo enjoy ang trabaho nyo, magtrabaho kayong kasama ang Diyos. Bakit toxic? Bakit parang puro kapaguran lang? Bakit balisa? Bakit puro hinanakit? Bakit hindi siya makatulog? Kasi gumagawa siya, hindi niya kasama ang Diyos. At the end of the day, natuklasan niya. Sabi niya, mas maganda pala, mas mabuti pala sa tao kumain at uminom. Ang ibig sabihin ito yung sinasabi ni Jesus Huwag niyong isipin ang kinabukasan. Enjoy niyo kung ano yung meron ngayon. Makontento kayo. Kasi kung iisipin niyo na naman, isipin mo kakain ka na, iisipin mo, baka bukas wala na akong pagkain. O kaya, bago ko ito nabili, ilang araw ko na itong pinagtrabahuan, kakainin ko lang ngayon. Kapasok ka sa ganyang mahal. Turo-turo na lang. Bakit kayo nagtatrabaho? Para saan? Ini-enjoy nyo ba yung pinagtatrabahuan nyo? Alam nyo, maging yan man regalo ng Diyos. Kapag ini-enjoy nyo yung bunga ng inyong pagpapagal, ini-enjoy nyo yung regalo ng Diyos. Pero kung hindi nyo ini-enjoy, parang nagtatrabaho kayo, parang walang pinatutunguhan yung pinagtatrabahuan nyo, baka hindi yung regalo ng Diyos. Kasi kung regalo ng Diyos yun, diba? Sabi ng mga ngaral, kumain kayo, uminom kayo, pagpasasaan nyo ang inyong pinagpaguran. Pero huwag nyo namang kalimutan, kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sino. So in everything you do, the point sabi nga ng Bible, kumain man kayo, uminom kayo, do it for the glory of God. So maging sa pagtatrabaho natin, do it for the glory of God.
Okay, why work is a gift of God? Letter A. Yan natin ha. Bakit daw regalo ng Diyos? Okay. Because work is a means of glorifying God, our Creator, by using the skills He gave us. Regalo yan kasi ito yung pamamaraan para maitanghal natin, madakila natin ang Diyos. Gamit yung mga kaloob na siya rin naman ang nagbigay sa atin. Remember, there is no such thing as secular job for a Christian because everything is to be done to the glory of God. Walang secular na trabaho para sa atin. Kahit nagtatrabaho tayo sa labas, it is sacred because we're doing this for the glory of God. Huwag niyo isipin na sacred lang yung job kapag nasa loob ng simbahan. Kahit nasa labas kayo nagtatrabaho, kung ginagawa niyo ng may katapatan, kung ginagawa niyo ng may pagpapasakop, ginagawa niyo ng may pagsunod, at ginagawa niyo para may tanghal ang ngalan ng Diyos, then that is, diba, a sacred job. There's no such thing as secular job for us, Christians. Kasi kahit saan tayo ilalagay, gagawin natin yun for the glory of God. Efeso 6:5-8. Mga alipin, sundin niyo ang inyong Panginoon dito sa lupa ng buong galang, takot at katapatan. Na parang si Kristo ang inyong. Alam niyo kung meron dapat maayos magtrabaho, dapat Kristiyano yan eh. Kung talagang lalakad tayo sa salita ng Diyos, ay, kung meron man dapat pinag-aagawan na magtrabaho, mga Kristiyano yan. Bakit sabi ng Bible, dapat sumusunod tayo sa Panginoon natin dito sa lupa. So marunong magpasako. Buong galang, may takot, at katapatan, hindi nag-uwi ng bala ng stapler, hindi nag-uwi ng mga paper clips, mga bond paper galing sa school, hindi nagtatakas ng hotdog. Parang si Kuya Joel, hindi siya kakain kapag wala yung hotdog. Si Idoy, kumakain ka ba ng hotdog to eh? Bawal yun, baka mahuli, matanggal kayo sa trabaho. Verse 6. Ito, huwag kayo kakain ng hotdog, may nakakakita man o wala. Ganyan ang gawin nyo. Hindi upang magbigay lugod sa mga tao. Hindi natin ginagawa yan para bigyan ng lugod ang tao. Kung hindi dahil kayo'y lingkod ni Kristo at pusang loob na gumaganap ng kalooban ng Diyos. Verse 7. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao lamang. Verse 8. Sapagkat alam ninyong gagantihin ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, alipin man o malaya. So your job is not a secular job. It is your spiritual duty. God has gifted you. He has granted you talent. He has given you the power to get wealth. Maging yung kakayanan nating kumita, kaloob yan, regalo yan ng Diyos. Tandaan niyo nagtagumpay tayo, nakuha natin yung gusto natin, hindi dahil sa magaling tayo. Sabi ng Biblia, kung ano man ang nakakamtan natin, nakukuha natin, maging yan man regalo ng Diyos. Deuteronomy chapter 8, verse 18. Ang ganda nito. Alalahanin niyo, siya ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang managana. Huwag niyo isipin na kayo'y nanagana, na kayo'y kumita, na nakuha ninyo yung meron kayo ngayon dahil lang sa magaling kayo, dahil lang sa malakas kayo. Sabi ng Biblia, kung ano man ang lakas, talento, kakayanan na meron kayo, ang Diyos ang nagbigay nun. Kaya pala tayo, kinikilala natin yan sa pamamagitan ng pagbibigay at pagkilala sa Diyos. Yung pagbabalik sa Kanya kung ano yung nararapat sa Kanya. Kasi kapag hindi nyo binigay, yung nararapat para sa Panginoon, parang sinabi nyo, ba't ko ito ibibigay? Ako nagtrabaho nito eh. Pinagpagurang ko ito lahat eh. Ba't ko magbibigay? Akin lang to. Ako lang nagtrabaho nito eh. Pero kapag tayo nagbibigay, kinikilala natin, Lord, kung hindi mo ako binangon kaninang umaga, hindi naman ako nakapasok sa trabaho eh. Kung hindi mo ako binigyan ng lakas sa buong maghapon, sa isang buong buwan,
Wala naman ako nung meron ako ngayon. Lahat ng bagay, kaloob niyo po, Panginoon. Letter B. Work is a gift from God because it is a means of providing value or meaning or fulfillment to life. Ibig sabihin, kapag tayo ay nagtatrabaho, we have this sense of fulfillment. Ano? Iba yung yung may trabaho ka parang meron akong kayang gawin. Parang napapatunayan mo, hindi may kakayanan ako Ang hirap ng walang trabaho, parang may tanong sa isip mo na, kaya ko ba? Meron ba akong purpose nandito sa mundo? Aside from kumain at matulog. Kasi kapag wala kang trabaho, parang ang purpose mo lang ay kumain at matulog. Pero when you start working, natutuklasan mo may gamit ka pa pala. Lahat ng bagay sa mundo may kadahilanan. Kayo'y nilikha ng Diyos, narito kayo sa mundo, you have a purpose. Kaya si Rick Warren, di ba? Yung kanyang book, ang pamagat, The Purpose-Driven Life. Hanggat hindi ninyo natutuklasan yung purpose ninyo, yung layo ninyo dito sa mundo, hindi nyo madadaman yung sense of fulfillment. Letter C. Bakit regalo ang pagtatrabaho? Letter C. Basahin natin sabay-sabay. Okay, para balik tayo dito. Letter C. It prevents us from idleness. Ano sabi ng kasabihan? An idle mind is the workshop of the devil. Naku, kapag ang isip ninyo, hindi ninyo pinagana yung katawan natin, hindi natin pinagtrabaho, sabi ng Biblia, ay pwedeng gawin niyang workshop ng kaaway. Pero kapag tayo nagtatrabaho, it prevents us from idleness. It prevents us from idleness, which is spiritually very deadly. Nakakatakot kapag idle ang tao. Ang totoo, kapag wala tayong ginagawa, doon madaling gumawa ng masama. Doon minsan, kung kailan wala tayong trabaho, doon tayo nakakapag-isip ng kalokohan. Look at David. Panahon ng digmaan, anong ginagawa niya? Nagpapahinga doon sa kanyang portico. So, habang lahat ay busy, siya walang ginagawa. So, anong nangyari? Ang daling pumasok ng pagnanasa sa kanyang kaisipan. Napakalaking pagkakasala kanyang nagawa dahil doon. Letter D. Work is a gift of God because it is a means of providing for the needs of life. Yes, di ba? Kailangan natin yan. We need clothing. Kailangan natin ng pagkain. All the basic necessities in life. Alam natin ang Diyos ang nagbibigay. Ang Diyos nagbibigay ng pagkain. Ang Diyos nagbibigay ng pananamit. Ang Diyos ang nagbibigay ng lahat. Pero hindi naman niya iniiwanan lang ng Diyos sa pintuan niyo Na pagbukas yun ng pintuan niyo, may pagkain na. Lord, bigyan niyo ako ng pagkain. Sana bukas, pagbukas ko ng rep, puno na yung rep, ha? Ganun ba yun? No! Nagbibigay ang Diyos. Sa paanong paraan? Ginagamit niya yung inyong trabaho. Yun yung dapat nating maunawaan. Yes, we believe. God sustains. God gives. Pero ang pamamaraan niya, pwedeng gamitin ang trabaho. So work is a noble thing by which we sustain the necessities of life. Ba't wala akong pagkain? Ba't wala akong bagong damit? Ba't wala ako nito? Hindi ako binibigyan ng Diyos. Kamote, binigyan ka, ayaw mo lang pagtrabahuan. Yun na nga yung katungkulan ng Panginoon Gusto mo na magaganyan, gusto mo ng bagay na ganyan, magtrabaho ka. Kasi doon sa pamamaraan na yun, ipagkakaloob ko yung nais mo. And finally, we can say that work is a gift of God because, ano sabi doon? It is a means of serving mankind. Tandaan nyo, halimbawa, sila Ate May, sila Ate Debbie, sila Ate Agnes. Bakit it is a gift of God? Isipin nyo, ginagamit kayo ng Diyos para paglingkuran. Sino?
yung inyong mga estudyante. Si Dr. Cha, yung trabaho ginagamit niya para maging instrumento siya ng Diyos para makapagpaabot ng kagalingan dun sa kanyang mga pasyente. So, God is using you to serve mankind. Kami ginagamit bilang mga pastor sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ikabubuti pa rin ng sangkatauhan. Lahat ng trabaho natin, huwag niyo sabihin, ganito lang ang trabaho ko. Isipin niyo yung hirap ng mga nasa construction kung walang truck na ginagawa, sila Kuya Alan, mamanumanuhin nila sako-sakong bubuhatin yung mga buhangin at graba. Buti na lang may mga truck na pinuproduce sila Kuya Alan, sila Kuya Abner. So you are serving mankind kasi pinapadali niyo yung trabaho na napakahirap. Sino pa? Yung may mga trabaho dito. Ano pang trabaho meron kayo? Lahat po yan may purpose. Lahat po yan merong naitutulong. And lastly, tandaan nyo una, a model of God. It is a gift of God. And lastly, work must be viewed as a command of God. Utos yan yung trabaho. Hindi yan pakiusap, sige na, magtrabaho na kayo. Sabi ng Diyos, dapat kayong magtrabaho. Alam niyo, nung nasa Thessalonica pa, si Apostol Pablo, itinuro niya yan. Kasi alam niyo naman natin, ang ating Apostol Pablo, hindi naman siya matagal na nag-stay sa isang lugar. In his missionary journey, talagang umikot siya sa maraming mga iglesia. Kasi yun ang kanyang trabaho bilang missionary. At minsan, siya'y nagstay doon sa Thessalonica, and I believe itinuro niya na yung kahalagahan ng pagtatrabaho doon. Ang problema, itinuro niya, pero minsan katulad natin, hindi naman lahat nakikinig. Itinuro na ni Apostol Pablo nung nandun siya. Pero nung umalis siya, nabalitaan niya, hindi na naman nagtatrabaho. Sumulat si Apostol Pablo. Unang Thessalonica 4:11-12. Tandaan niyo, pangalawa na to Yung una niyang pangangaral, yung una niyang pagpapaalala nung kasama siya. Nung umalis na siya, nabalitaan niya, hindi pa rin nagtatrabaho. Sumulat si Apostol Pablo. Ito sabi niya, pagsikapan niyong mamuhay ng tahimik, ang inyong harapin ay sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay, tulad ng sinasabi namin sa inyo. Nabalitaan niya kasi may mga hindi nagtatrabaho. Sumulat si Apostol Pablo, pagsikapan niyo namang mamuhay ng tahimik, huwag kayong paikot-ikot. Huwag kayong umasa na lang doon sa pinagtatrabahuan ng iba. Ang harapin niyo ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay. Hindi yung mabubuhay kayo sa pagpapagal ng iba. Magkaiba yun. Para kayong linta, kung saan kayo mapakapit, doon kayo sisipsip. Hindi ganon. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay. Tulad ng sinabi namin sa inyo. Paalala niya po sa Pablo, parang sinabi niya, dati pa. Paulit-ulit. Nakinig ba? Matigas ulo, pastor. Parang tayo. Hindi pa rin nakinig. Kaya pagdating sa 2 Thessalonians, si kalawang Thessalonica, inulit na naman. So, yung passage natin ngayon, pangatlong paalala na yan ni Apostol Pablo. Verse 12. Sa gayon, igagalang kayo ng mga hindi pa kumikilala sa Panginoon. Bukod dito, hindi nyo iaasa sa iba ang inyong ikabubuhay. Pangalawang paalala yan. Apparently, they are stubborn. Talagang matitigas sa ulo at ayaw makinig. Nagpaalala ulit si Apostol Pablo, ikalawang Thessalonica, Kabanata 3, talata 6. Mga kapatid, iniutos namin sa inyo, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, layuan ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubili namin sa inyo. Mabigat na to. Hindi niya sinabi, paalalahanan niyo ang mga tamad. Tapos na. 2 beses nang pinaalalahanan Ayaw pa rin makinig Ano sabi? Layuan niyo na. Para naman makapag-isip-isip.
Alam nyo, yung una, pwedeng pagtuturo. Yung pangalawa, pwedeng paalala. Pero ito ang tawag dito, disiplina. Tandaan nyo ganyan. May proseso ang Diyos. Una, pagtuturo. Pag hindi mo nakuha, magpapaalala ang Diyos. Ayaw mo pa rin, matigas ka pa rin, disiplina na. At ito yung pagdidisiplina ng ating Panginoong Jesus. The same with Matthew chapter 8, 15 to 17. Ano sabi ni Jesus? Tignan yung proseso ng pagdidisiplina ng ating Panginoon. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. That is the first step. Unang hakbang, kausapin mo ng sarilinan. Kapag siya ay nakinig sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay mapapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Pangalawa, hindi nakinig Pinuntahan ko na. Nakipagsundo ko, ayaw pa rin. Ito yung pangalawang hakbang. Ngunit kung hindi siya nakinig sa iyo, magsama ka pa ng isa pa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan nyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Parang humanap ka ng katulong. Kung hindi nyo mapag-ayos na dalawa, hanap ka ng mga taong tutulong. Mga taong magiging saksi na gusto mo talagang gumawa ng hakbang para sa pakikipag-sundo. Step number 2. Ayaw pa rin makinig. Matigas talaga. Pangatlo. Verse 17. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa iglesia. At kung hindi pa siya makinig sa iglesia, ituring mo siyang hintil o isang... Tandaan nyo, last week, preach ko itong publikano. Pag sinabi publikano, parang napakasama. Para na daw pagano, para ng publikano, para ng makasalanan. That is the part of the discipline of the church. Kaya ang simbahan may pamamaraan ng pagdidisiplina. Huling bahagi na lang. Ginawa niyo bahagi, yung inyong parte, hindi talaga maayos, dinala niyo sa simbahan, dinala na sa simbahan, ayaw pa rin magpatuwid. May karapatan ng simbahan. To the point, alam niyo si Paul, sabi niya, binigay ko na siya kay Satanas. Yun ang ibig sabihin nun. Yung hindi ka na pinapaalalahanan, yung hindi ka na pinapansin, yung hindi ka na itinutuwid, ang totoo para ka nang ibinigay kay Satanas. Yung ibig sabihin nun, matigas ka na Ayaw mo nang makinig, ayaw mo nang magpatuwid. That is the word. So, word is a command of God. Kung hindi tayo susunod, then tayo ay sumusuway sa utos ng Diyos. At yung word doon, kung ayaw ninyo magtrabaho, tamad kayo, sabi, utos ng Panginoon, layuan ninyo. Exodus 20, 9 to 10. Ito kasi yung hindi natin minsan naunawaan. Pagdating doon sa 10 utos, sino nakakaalam nito? Kasama sa 10 utos yung pagtatrabaho. Akala nyo ba ang kasama lang sa utos yung araw ng Sabat, yung pagkilala at pagbibigay galang sa araw ng pamamahinga? Kasama din sa 10 utos yung pagtatrabaho. Tingnan nyo. Exodus 20, 9 to 10. 6 na araw kayong gagawa ng inyong... So kasama sa 10 utos yung 6 na araw kang magtatrabaho. Ang 7 araw ay araw ng pamamahinga at itatalaga nyo ito sa akin. Pero kasama doon sa utos, yung magtrabaho kayo ng 6 na araw. Yung pamamahinga, doon lang yun sa mga nagtrabaho ng 6 na araw. Paano kung magpapahinga kung puro ka na pahinga buong linggo? Ang totoo, lahat ng araw sa'yo, araw ng pamamahinga. Ang hirap ng ganun, yung kagigising mo lang, ano ba yan? Hindi ako inaantok. Kagigising mo lang, gusto mo antokin ka kagad. Hirap matulog. Hindi ako. Maghapon kang tulog Naranasan nyo pag maghapon kayong tulog, hindi kayo nagtrabaho. What I'm trying to say is, utos yan ng Diyos. Work is a command of God. Basahin niyo Bible.
At alam niyo, si Apostol Pablo, hindi lang niya to basta itinuturo. Yun ay kanya ding inahalimbawa. Ano? Kasi si Apostol Pablo man, hindi lang nakatumama sa isang tabi at naghihintay ng tulong para sa kanya. Siya man ay nagtrabaho. Tandaan niyo ha, si Apostol Pablo man, siya ay nagtrabaho. Anong trabaho niya in the book of Acts? He is a tent maker. He is a leather worker. Verse 7. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Si Apostol Pablo nagsasalita, hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Verse 8. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami ng araw, gabi upang hindi kami maging pasanin ng sino man sa inyo. Hindi kami pupunta. Halimbawa sa tindahan ni Nanay Pioli. Nanay Pioli, masulichard to. O masurado to. Bigyan mo ako ng 3 kilong bigas. Charge ko sa Panginoon. Sabi niya po si Pablo, hindi kami, yung word niya, ano yung word niya? Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Hindi charge mo sa Panginoon. Binabayaran namin lahat ng kinuha namin sa inyo. Verse 9. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kung hindi upang kayo'y bigyan ng halimbawang parang sinasabi niya doon sa mga tamad na tayo magtrabaho. Kung kami nga, mga lingkod ng Diyos, mga nagpapagal para sa Diyos, nagtatrabaho, sino kayo ngayon para hindi magtrabaho? So parang sampal sa kanila yun. Kaya mas malakas magsalita, diba? Mas matapang magsalita si Apostol Pablo. Kasi hindi lang siya magaling sa bibig. Ginagawa niya, ibinibigay niya halimbawa. Although alam niya yung karapatan niya, ang totoo naman talaga obligasyon ng iglesia na tugunan yung kanilang pangangailangan. Sapagkat yun ang sinasabi ng Biblia. Galatia 6:6. Hindi ko ito sinasabi dahil ako'y pastor lamang. Kung hindi ito yung sinasabi ng Biblia, ano sabi sa Galatia 6:6? Ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan. Sabi yan ng Bible Kung kami nagtuturo ng Diyos, kayo ay tinuturuan, meron naman kaming karapatan na bahaginan ng mga pagpapalang tinatamasa ninyo. Pero, tandaan ninyo, wala man kami tinatanggap. Ito malinaw sa ating simbahan ito. Hindi ito nagiging hadlang para kami maglingkod sa Panginoon. Kung meron mang mga taong ginagamit, salamat sa Diyos sa buhay ninyo. Kaya hindi namin tinatanggihan kapag kayo ay nagbibigay, nagpapaabot ng tulong sa amin. Sapagkat iyon ay isang pribilehiyo para sa inyo na kayo'y gamitin para kami pagpalain. And I believe bago pa kami pagpalain, pinagpala na kayo ng Panginoon. At masikit pang pagpapala, sabi ng Panginoong Jesus walang nagbigay ng isang basong tubig dahil sa siya aking likod na hindi tatanggap ng iba yung pagpapala. Unang Korinto 9:11-15. Basahin natin sabay-sabay. Nagkasi kami sa inyo ng pagpapalang spiritual. Malaking bagay ba naman kung umana kami sa inyo ng kapakinabangang material mula sa inyo? Kung ang iba ay may ganitong karapatan, di lalo na kami. Hindi namin ginamit ang karapatang ito. Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Salamat kung may binibigay kayo, sabi ni Apostol Pablo. Pero nung wala kayong binibigay, hindi pa rin ito naging hadlang para ipangaral namin ang mabuting balita. Nung wala kayong binibigay, nagtrabaho kami. Kasi walang makakapigil sa amin para maglingkod at gawin yung trabaho na pinapagawa sa amin ng Panginoon. Verse 13. Hindi pa ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo? Ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana. Verse 14, sa ganyan ding paraan, ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng mabuting balita ay dapat mabuhay sa pamamagitan ng mabuting balita. Verse 15, ngunit hindi ko ginamit ang alinman sa mga karapatang ito at hindi ko kayo sinulatan upang bigyan ninyo ako ng tulong.
Ibigin ko pang mamatay muna kaysa alisin sa akin inuman ang patayan ko sa pagmamalaki. At hindi si Apostol Pablo. Ano? Alam ko yung karapatan ko, pero hindi ko pinagpipilitan sa inyo. Wala kayong may susumbat sa akin. Verse 10. Balikan natin yung ating talata. Sabi ni Apostol Pablo, nung kami kasama pa ninyo, ito ang binigay naming tuntunin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sino mang ayaw. Yung ayaw magtrabaho, huwag niyong pakanin. Alam niyo kasi, tingnan niyo yung kalikasan natin mga tao, subukan niyong magutom. Gagawa kayo ng lahat ng paraan pag nagugutom na kayo para makakain, di ba? So parang sinasabi ni Apostol Pablo, gutumin nyo yung mga tamad para maramdaman nila yung gutom. Baka sa pamamagitan yan, pag nakaramdam na ng gutom, magtrabaho na yung mga kamoting yan. Kasi hanggang busog yan, hanggat binibigay nyo at hindi nyo tinuturuan kung paano magutom, hindi yan magtatrabaho. Verse 11. Binabanggit namin ito sapagkat nabalitaan namin may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inatupag kung hindi manghimasok sa buhay ng may buhay. Verse 12. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit namin ipinagtatagubilin sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng mabigat to, kasi hindi lang basta sinabi ni Apostol Pablo, para sa akin, inuutos ko. Mas naging mabigat, bakit? Sabi niya, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Parang sinabi niya, hindi ko lang itong utos to ng ating Panginoon. Magtrabaho naman kayo, mahigpit kong ipinagtatagubilin. Verse 13. Mga kapatid, huwag kayong magsawa sa paggawa ng idinugtong niya yung paggawa ng mabuti. Kasi alam ninyo, yung paggawa ng mabuti, bago kayo may maibigay, kailangan meron kayo. Kung hindi kayo nagtatrabaho, anong gagawin yung paraan para makagawa ng kabutihan sa inyong kapwa? Anong ibibigay nyo sa inyong kapwa? So magtrabaho kayo. At kung kayo nagtatrabaho, kikita kayo, meron kayong kakayanan, tumulong sa iba, makakagawa kayo ng mabuti sa kanila. Alam niyo ba ganyan ang ginawa ni Apostol Pablo? Nagtrabaho siya para maging pakinabang naman sa iba. Gawa 20:34-35. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng kabubuhay namin. Alam niyo yung word di ba Apostol Pablo? Nagbanat kami ng buto. 35. Sa lahat ng pagkakataon, pinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat tulungan ninyo ang may hirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Yesus. Higit na mapalad ang magbigay, doon lumabas siya. It's better to give than to receive. At sabi niya, nagpapagal kami, nagpagal ako para tulungan ang may hirap. Tandaan niyo yung tinutulungan yung mga may hirap. Yung walang kakayanang magtrabaho. Gusto man nilang magtrabaho, talagang hindi na nila kayang magtrabaho. Yun yung dapat na tulungan. Pero kung malalakas pa sa kalabaw yan, hindi kayo nagpapagal para tulungan yung mga taong yan. Malalakas pa sa kalabaw yan Parang may nakasakay ako sa jeep. Papunta ako dito sa church, nakasakay ko from area. Dumikit sa akin, babae. Sabi, kuya, kulang, pupunta kasi ako Maynila, kulang pamasahe ko. Papunta daw ng Maynila, kulang daw ng pamasahe. Pudog-dogan yun. Naawa naman ako, kasi ako naman hindi mo talaga makauwi. Nung hapon na, pauwi ako, papunta naman ng area, pabalik. Sa akin ulit ang hingi. Hindi siguro ako naalala. Kuya, hingi pamasahe. Pauwi ako sa area. Saan ka ba talaga papunta? Kanina papunta ka ng Maynila. Ngayon papunta. Ayun pala. Kanilang pamamaraan.
ang lakas-lakas pa. Wala namang sakit. Parang nabuhay na lang sa panghihingi. Yun ang mahirap, alam ninyo, kapag binigyan nyo ng pera yung mga bata. Yun ang mahirap. Baka lumaki sila, nakasanayan nila nanghihingi. So kahit malaki na, kahit may kakayahan ng magtrabaho, manghihingi pa rin. Kaya hindi natin ini-encourage na magbigay kayo ng pera doon sa mga pulubi. Kung gusto nyo magbigay kayo pagkain. Kasi ang hirap yung magbibigay kayo, baka maging kultura nila, maging kaugalian nila, malaki na yan, hindi pa rin yan magtatrabaho. Hihingi pa rin. Sabi nga ng kasabihang in-check, a Chinese proverb, huwag kayo magbigay ng isda. Turuan yung mangisda. Trabaho pa rin, Sa kanila, huwag nyo basta bigyan. Pagtrabahuin nyo, huwag nyo bigyan ng isda. Turuan yung mangisda. And I believe ganoon din ang prinsipyo ng Biblia. Magtrabaho. Because work is honorable. Work is a noble thing. Marangal ang pagtatrabaho. Pinag-utos ito ng Diyos, ibinigay itong halimbawa ng Diyos, regalo ito ng Diyos. Verse 14. Tandaan ninyo, at iwasan ang sinumang ayaw sumunod sa tagubilin namin sa sulat na ito, upang siya'y napaya. Sana, matigas talaga. Pamukha ninyo na mali yung kanyang ginagawa nang siya'y mapahiya. Pero hindi natatapos doon na siya'y mapahiya. Ano sabi? Ngunit huwag naman ninyo siyang ituring na kaaway. Sa halip, pang-aralan ninyo bilang kapatid. So maging yun man yung disiplina, dinidisiplina nyo hindi dahil sa ayaw nyo na sa kanya. Dinidisiplina nyo hindi dahil sa pinagtatabuyan nyo na siya palayo. Dinidisiplina nyo siya para muli siyang mapalapit. At matutunan niya yung kanyang pagkakamali. Sabi nga doon, pang-aralan nyo siya sapagkat siya'y inyong kapatid. At kapag siya'y nakinig, siya'y makakapanumbalik sa Panginoon. So sa madaling salita mga kapatid, pag binasa nyo ang Biblia, malinaw na tinuturo. Ang pagtatrabaho ay kalooban ng Diyos para sa atin. Ang pagtatrabaho ay may mabuting idinudulot sa atin at higit sa lahat, pwede natin gamitin sa kaluguran ng Panginoon. Hindi na mahirap. Bakit? Kasi ang Diyos mismo nagbigay na siya ng halimbawa. God is a worker. Jesus is a worker. The Holy Spirit is a worker as well. Ang pagtatrabaho po, sabi ng ating kaninang tinalakay, ay regalo ng Diyos. At higit sa lahat, ang pagtatrabaho, tandaan ninyo, ay utos ng Diyos. Tayo pong lahat ay